Ika-13 kabanata. Sa piling ng mga ukit. Ang huling kabanata. Hindi lahat ng kwento ay may katapusan. Pero ang mga kwentong inukit sa puso, yan ang mga nananatili kahit walang sinasabi. 5 taon na ang lumipas mula nung unang araw na muling tumapak si Aro sa Mindoro. Sa panlabas, hindi mo aakalain na siya'y naglakbay sa isang gubat ng kaluluwa. Nakilala ang isang tagabantay na hindi matanda't hindi rin multo. At humarap sa mga alaala at takot na minsan niyang ikinahiya. Pero sa mga mata niya, naroon ang lalim ng taong nakaukit na sa kanyang pinagmulan. Ang balay ng ukit ay hindi na simpleng silid sa paaralan. Isa na itong sentro ng kwento, hindi lang para sa mga batang mangyan, kundi para sa mga bisitang gustong matuto ng higit pa sa nakikita sa libro. May mga bisitang taga Maynila, turista, ilang estudyante, pati guro at mananaliksik. Pero ang pinakamakakatuwa, ayon sa mga taga na yun, mas marami na ngayong kabataan mula sa kanilang lahi ang bumabalik. Si Aro ngayon ay kilala na hindi lang bilang tagapagsalaysay, kundi bilang tagapagsalin. Hindi lang ng wika, kundi ng alaala. Hindi lang ng kwento, kundi ng diwa. Isang araw, habang inaayos niya ang mga tabla ng ukit para sa isang bagong exhibit, may batang lalaking dumating. 6 na taon. Tahimik. May hawak na maliit na papel. "Kuya," sabi ng bata, "ito po ang kwento ko." Binuksan ni Aro ang papel. Guhit ito ng isang bundok. May isang mata sa gitna. At sa tabi, isang maliit na lalaki may hawak na kwintas. Ngumiti si Aro. "Alam mo bang ibig sabihin yan?" "Hindi po, pero panaginip ko po kagabi." Hindi na siya nagulat. Dahil simula nang lumabas siya sa gubat, marami na ang tinatawag. Marami ng bata mo nakakapanaginip ng ukit. Marami nang nakakaramdam ng init sa lumang kwintas. At bawat isa sa kanila may bitbit na kwento na hindi pa buo pero handa nang isulat. Minsan, sa hating gabi, lumalabas si Aro at umuupo sa paanan ng bundok. Sa mga gabi ng katahimikan, inaabot niya ang lupa, hinahaplos ang dama at inaalala ang lahat. Ang tinig ni Binay, ang sigaw ng halimaw ng ukit, ang luha sa ilog ng alaala, at ang apoy sa kanyang puso na hindi na kailanmang namatay. Sa paglingon niya sa nayon, natatanaw niya ang ilaw ng balay ng ukit. Naririnig niya ang tawa ng mga batang nagsasanay magsulat ng surat mangyan. At sa hangin, tila may dumadaang tinig na salamat. Hindi niya alam kung kaninong galing. Baka sa mga ninuno. Baka sa mga batang nahanap ang sarili. O baka kay Binay mismo. Isinara ni Aro ang kanyang kwaderno. Sa huling pahina, isinulat niya, "Ako si Aro, anak ng lupa. Tinawag, naligaw, bumalik. Isa akong kwento at tagapagdala rin ng kwento ng iba." At sa ilalim ng kanyang pangalan, gumuhit siya ng isang ukit.
Isang bilog na may mata sa gitna. Ukit ng mga tagabantay. Sa piling ng mga ukit, hindi mo lang binabasa ang kasaysayan. Dito mo siya nararamdaman. Dito mo siya naaalala. At kung ikaw ay handa, baka kwento mo na ang susunod na isusulat. Maraming salamat sa pagsama sa kwento ni Aro, kay Binay, at sa Gubat ng Kaluluwa. Kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, i-share mo ito sa mga nawawana pa sa sarili nila. Mag-iwan ka ng comment. Ano ang kwento mong dapat nang marinig ng iba? Maraming salamat. Wakas.